seems like all I could see was the struggle. Haunted by ghosts that live in my past, bound up in shackles of all my failures, wondering how long is this gonna last. Then you look at this prisoner and say to me, son, stop fighting a fight that's already been won. 'Cause I am redeemed. You set me free, so I'll shake off these heavy chains, wipe away every stain. Now I'm not who I used to be. I am redeemed. I'm redeemed. All my life I have been all unworthy. The voice of my shame and regret, and I hear you whisper, child, lift up your head. I remember, oh God, you're not done with me yet. 'Cause I am redeemed. Set me free, so I'll shake off these heavy chains, wipe away every stain. Now I'm not who I used to be, because I don't have to be the old man inside of me, 'cause his day is long dead and gone. Because I've got a new name, a new life, I'm not the same, and I hope that will carry me home. 'Cause I am redeemed. You set me free, so I'll shake off these heavy chains, wipe away every stain. Now I'm not who I used to be. I am redeemed. You set me free, so I'll shake off these heavy chains and wipe away every stain. Now I'm not who I used to be. Oh God, I'm not who I used to be. Jesus, I'm not who I used to be. 'Cause I am redeemed. Thank God, redeemed. Praise God. Tayo po ay tumayo at yumuko at manalangin. Diyos naming lumikha ng langit at ng lupa. Lord, sa iyo lahat ang
kataas-taasang papuri at pagsamba, Panginoon. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito, Lord, na binigyan mo na naman kami, Panginoon, ng pagkakataon na magsama-sama upang itataas, Lord, ang iyong pangalan. Dalangin namin, Lord, na ang banal na Espiritu nawa, Lord, ang siyang manguna sa amin at bigyan mo kami, Panginoon, ng karunungan ng pangunawa, Panginoon. At itanim mo sa puso't isipan namin ang mga salita mo, Lord, na aming maririnig, Lord. Panginoon, patawarin mo din kami sa aming mga sala upang sa ganun, Lord, ay karapat-dapat kami na magpuri sa iyo, Panginoon. At i-bless mo, Lord, ang lahat, Lord, ng parte ng gawain ito, Lord. Naway ikaw lamang, Lord, kung siyang maitataas, Lord, sa hapong ito. Marami pong salamat. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Patuloy po tayong tumayo, mga kapatid. Magkatat kami ng Bible Awit 91 verse 14 and data 16. Kunay kaya na po nayapo. Ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang tao ako'y kikilalanin. Kapag sila'y tumatawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Amen. Maraming iya po. Pwede naman naman dito ba? Magandang hapon po sa ating lahat. So, marayaw iya po, tayo mana tawet at templo na mavulurulo, madayaw nisa. Amen? God is good and all the time. God. Amen. So, lahat po, i-focus po natin ang ating mga puso at isipan sa ating pag-awit para sa Panginoon. Hindi mangangamba
murag ira, ala patuloy tampo iya kansyonan. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to breathe something that's the word that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. King of endless world, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Amen. Ipopotang po iyakot ang muragi ira. Ala kitawak ko po to magipanagdagdam sa patuloy po na pag-awit para sa Panginoon.
Piling mo ay aking hanap-hanap sa gitna ng bawat takot at paghihirap. Sa kabila ng aking pagkukulang, katapatan mo, O Diyos, tanging lahat. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ng alay mong pag-ibig. Natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit ng walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo Panginoon, ikaw ang kagabay. Kabutihan mo sa'kin di nagkukulang. Panginoon, ikaw lang ang kailangan. Magpakailanman sa'yo ako'y mananahan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili.
I-welcome tampo ikatagitagay. Marayaw iyaku. Marayaw iyafu ta igatampo mana tawet at templo na welcome po danari baguto igatawet Grace Bible Church. From my first time po bang pumunta dito. Grabe siya, si General daw. Apaka-luma. Bago always. Sino po yung first time? Ayan, praise God. Sana hindi po ito yung first and last. Pero for sure, hindi po ito yung last na time na pupunta po kayo dito sa GBC. So, ipapatang po iyafu para tari. Sa ngaway po, sino po imaya o may madayaw po tayafu. Sino po ang nais magbahagi ng goodness ni Lord sa kanyang buhay? Hello! Mapagpalang hapon sa ating lahat. First time na makarating po ako dito sa Maranao, di ko ba? Praise the Lord. You know, it is always right to give thanks and praises to the Lord. Di ko ba? Yeah. You know, alam nyo, for the first 3 weeks, last 3 weeks, ang buhay ko ay naging turbulent. Maraming problema. But then, God is working within me. Kaya marayo ang Panginoon, hindi ako pinabayaan. He always give me the strength, guidance, and provisions. Napakabuti ang ating Panginoon. Totoo po yan. Kailanman, sabi nga niya, for you who are weary and burdened, come to me and I will give you rest. Totoo pa yan. Kailanman, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Kaya sabi ko, trust the Lord always dahil sa Kanya ang pag-asa. Thank you again and
Good afternoon po sa ating lahat. Amen. Marayaw iya futa goodness natal life po ni Auntie, Sister Friendly po. Ipawatan po iya po. Isang awit po, gapaga po imaya umimadayaw po tayo po. So, no awangan na po, pakinggan po natin yung isang awitin bago po ang mensahe. Ipalakpakan po natin ang Panginoon. Sige po, sa mga nakakalam po ng kanta, sabayan niyo po ako. The greatest love that anyone could ever know, that overcame the cross and grave to find my soul. Until I see you face to face, grace amazing takes me home. I trust in you. All I am, believe to see your kingdom come. And in my heart I pray you let your will be done. Till I see you face to face, and grace amazing takes me home. I trust in you. I will live to love you. I will live to bring you praise. I will live a child in all of you. You are the voice that called the universe to be. You are the whisper in my heart that speaks to me. Until I see you face to face, and grace amazing takes me home. I trust in you. I will live to love you. I will live to bring you praise. I will live a child in all of you. I will
shining of you. The greatest love that anyone could ever know overcame the cross and grave to find my soul. Until I see you face to face, and grace amazing takes me home. I trust in you. Mariah Iyafu, palakpan po natin ang Panginoon. Hello. Isang mapagpalang hapon pong muli sa ating lahat. Welcome po ang bawat isa dito sa GBC Family Maranao. Yung mga first timer po na nakarating dito, kami po ay lubos na nagagalak na tinatanggap namin kayo rito at makakasama lalong-lalo na sa pagpupuri sa Panginoon. At least yung mga kapatid naming taga Maranao, nakita nyo na si Ma'am Feli, siya yung minsang sinabi ko sa inyo, ginamit kong illustration na palaging nagsasabi na every gising is a blessing. So siya po yun. So nasingan nung na to personal si Ma'am Feli sa ngayon. Siya po. Every gising is a blessing. That is true. Totoo po yun. Dahil nga sabi ko, yung dinugtong ko noon, dahil sabi ni si Body Bocam pa lang, nagsabi noon, dun sa If God is not merciful, eh talagang hindi na sana tayo magigising kinabukasan kung hindi mahabagin ng Diyos sa atin. Ngunit dahil sa kanyang dakilang habag sa atin, ay binibigyan pa niya tayo ng pagkakataon na magising kinaumagahan at mayroon pa siyang offer, no? That His mercies and His love are renewed every morning. Yan ang sabi ng Lamentations chapter 3. Because great is His faithfulness, tapat palagi ang Panginoon, at siya'y mahabagin. His love and His mercies are renewed every morning para sa atin. So, tama po yun na every gising is a blessing. Dahil doon pa lang sa pagkagising natin ay isang malaking biyaya na yon galing sa ating Panginoon. Hindi natin inaasahan ang biglang pagdating ng ulan. Kawawa naman yung mga nagbibilad ng kanilang mga mais, palay, na dinatnan na naman ng ganitong ulan. Sana naman ay mapakinabangan nila ang bunga ng kanilang pagod, ang ani ng kanilang mga pagpapagod. Hindi lang pagod kasi mahal na rin ang inputs ng farming ngayon. Yung binhi pa lang, magkano na ang isang bag, mahal po yan, libo-libo yan. Abono pa, tapos herbicide pa, labor pa ng tatawaging magtrabaho. Tapos ang presyo lang ng produkto ay ang nagdidikta pa, yung mga bumibili, hindi yung nagtitinda. Kaya tumasama mula to petchay, nagtang nga rin. Ay petchay, si Kola, kung magkagita presyo na nilakong. Samantalang numangi, iray magkagino, pinatang nga kilo. Sana naman ay magkaroon ng pagbabago sa ganyang sistema. Ngunit tayong mga anak ng Diyos, bagamat hinahangad natin na mapabuti ang sistema ng ating bansa,
Ngunit ang pinakapag-asa po natin ay wala dito sa kasalukuyang buhay, kundi ang pag-asa natin ay ang buhay na ipinagkaloob at ipinangako ng Diyos sa atin na makakamtan natin. Actually, ang sabi ng Biblia ay nakatago na sa piling ng Diyos, no? Kasama si Kristo o kasama ni Kristo. So yun ang buhay, yun ang tunay na buhay po natin. Hindi itong kasalukuyang buhay. Kasi kapag ang focus natin, itong kasalukuyang buhay natin, marami po tayong mararanasang kapighatian dito. At kung wala tayong pag-asa na dulot ng katotohanan ng salita ng Diyos, ay madidismaya lang tayo. Magkakaroon tayo ng regrets, at kung yung iba hindi makakayanan, ay magre-resulta sa depression. Ngunit ang kalakasan natin, ang pag-asa natin ay walang iba kundi ang assurance ng salita ng Panginoon. Kaya magtatagumpay tayo, no? Ang sabi ng Biblia, we are more than conquerors, upang mapagtagumpayan natin ang mga bagay na yan. So, para makumpleto po ang nais iparating ng ating Panginoon sa atin sa hapong ito, tayo po ay tumayong lahat upang bigyang galang natin ang pagkakabasa ng banal na kasulatan na makikita po natin sa unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto, 1 Corinthians chapter 9. Umpisahan po natin basahin ang first verse hanggang sa huli. Ganito po ang mababasa. Sa page 201 po ng Bibliang Tagalog na ginagamit natin. Hindi ba ako malaya? Hindi ba ako apostol? Hindi ba't nakita ko si Jesus nating Panginoon? Hindi ba kayo ang bunga ng aking paglilingkod sa Kanya? Ang iba'y ayaw kilalanin ang aking pagka-apostol, subalit para sa inyo ako'y isang apostol, at kayo ang katibayang ako'y apostol nga ng Panginoon. Ito ang sagot ko sa mga pumupuna sa akin. Wala ba kaming karapatang tustusan ng iglesia sa aming pangangailangan? Wala ba kaming karapatang magsama ng asawang Kristiyano tulad ng ginagawa ng ibang mga apostol at ng mga kapatid ng Panginoon at gayon din ni Pedro? Kami lamang ba ni Bernabe ang walang karapatang tumigil sa paghahanap buhay? Ang kawal ba ang gagastos para sa kanyang sariling pangangailangan habang naglilingkod siya? Sinong tao ang nagtatanim ng ubas at di nakikinabang sa mga bunga nito? Sinong pastol ang nag-aalaga ng tupa at di nakikinabang sa gatas nito? Ang sinasabi ko ay hindi nababatay sa kaisipan lamang ng tao. Ganon din ang sinasabi ng kautusan. Sapagkat nasusulat sa kautusan ni Moises, huwag mong bubusalan ang bibig ng baka habang ito'y gumigiit. Mga baka nga, kaya ang inaalala ng Diyos, hindi ba tayo ang tinutukoy niya? Alang-alang sa atin kaya iyon isinulat, sapagkat ang magsasakang nag-aararo at ang naghihiwalay ng mga butil sa uhay ay gumagawa sa pag-asang may kaparte sila sa aanihin. Naggasik kami sa inyo ng pagpapalang espiritual. Malaking bagay ba naman kung umani kami ng mga material na pakinabang mula sa inyo? Kung ang iba'y may ganitong karapatan, lalo na kami. Ngunit hindi namin ginamit ang karapatang ito. Tiniis namin ang lahat upang hindi kami maging hadlang sa magandang balita tungkol kay Kristo. Hindi ba ninyo alam na ang mga naglilingkod sa templo ay tumatanggap ng pagkain mula sa templo? At ang mga naglilingkod sa dambana ay may bahagi sa mga handog na nasa dambana. Sa ganyan ding paraan, ipinag-uutos ng Panginoon na ang mga mangangaral ng magandang balita ay dapat matustusan ang ikabubuhay sa pamamagitan ng magandang balita. Ngunit, hindi ko ginamit ang alinman sa mga karapatang ito, at hindi ko kayo sinusulatan ngayon upang hingan ng tulong. Mas iibigin ko pang mamatay kaysa mawala sa akin ang bagay na may pagmamalaki ko. Hindi ngayon hindi ngayon nangangaral ako ng magandang balita ay maaari na akong magmalaki, sapagkat yan ay tungkuling iniatang sa atin. Sumpain ako kung hindi ko ipangaral ang magandang balita. Kung ginagawa ko ito ng kusang loob,
ako'y may maaasahang kabayaran. Ngunit ginagawa ko ito bilang pagtupad sa tungkulin ipinagkatiwala sa akin ng Diyos. Ano ngayon ang aking kabayaran? Ang may pangaral ko ng walang bayad, ang magandang balita, at ang hindi ko pag-angkin ng karapatang nauukol sa akin bilang tagapangaral. Malaya ako at di alipin ni numan, ngunit nagpaalipin ako sa lahat upang makahikayat ako ng mas marami sa Panginoon. Sa piling ng mga Hudyo, ako'y namumuhay tulad ng isang Hudyo upang mahikayat ko sila. Kahit na hindi ako saklaw ng kautusan, nagpailalim ako rito, alang-alang sa mga nasa ilalim ng kautusan, upang mailapit ko sila sa Diyos. Sa piling naman ng mga hentil na hindi saklaw ng kautusan ni Moises, ako'y naging parang hentil upang sila'y mahikayat ko rin. Subalit hindi ito nangangahulugang hindi ko sinusunod ng mga utos ng Diyos, sapagkat ako'y nasa ilalim ng kautusan ni Kristo. Sa piling ng mahihina sa pananampalataya, ako'y naging parang mahina rin upang mahikayat ko sila. Ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang sa lahat ng paraan ay makapagligtas ako ng kahit ilan man lamang. Ginagawa ko ang lahat ng ito, alang-alang sa magandang balita, upang makabahagi ako sa mga pagpapala nito. Alam ninyong ang mga kalahok sa paligsahan ay tumatakbong lahat, ngunit iisa lamang nagkakamit ng gantimpala. Kaya't pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. Lahat ng manlalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang maggamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon. Hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Subalit sinasanay ko at sinusupil ang aking katawan upang sa gayoy hindi ako maalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral sa iba. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na siyang nagpakita ng habag at kagandahang loob sa amin. Nang dahil sa iyong pag-ibig, Panginoon, kami ay iyong kinahabagan. Binuhay mo kami mula sa patay naming kalagayan dahil sa kasalanan at pagsuway namin, Panginoon. Dahil sa mayamang pag-ibig mo, Panginoon, kami po ay iyong pinili at tinawag na iyong maging mga anak na babahaginan mo ng kalwalhatian ng iyong anak na si Jesucristo. Lubos kaming nagpapasalamat sa ginawa mong yan para sa amin. Dahil ang bagay na yan, kailanman ay hindi magagawa ng sino man, hindi may pagkakaloob ng sino man, kundi ikaw lamang na aming Panginoon. At dahil sa katotohanan yan, Panginoon, kami ay patuloy mong tinuturuan, binabago, at tinutulungang makapamuhay ng naaayon sa katotohanang tinanggap namin mula sa mga salita ng katotohanan ng Biblia. Tulungan mo kami na sa pakikinig namin sa oras na ito ay lubusang maunawaan namin sa pangunguna ng iyong banal na Espiritu na siyang magtuturo at magpapaliwanag sa amin at magbibigay, Panginoon, ng karunungan sa bawat isa sa amin. Muli ay pinapasalamatan, dinadakila, pinupuri ka namin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sige, tayo po ay umupo at pakinggan po natin ang mensahe ng salita ng Diyos para sa atin. Kung tayo po ay tatanungin kung ano ang pinakadakilang hangarin natin sa buhay, ano po ang may sasagot natin? Kung biglaan po ang pagtatanong sa atin, ano ba ang pinakadakilang hangarin natin sa buhay? Ano ba ang may sasagot natin? Kasi itong pag-uusapan po natin sa hapong ito. To glorify the Lord by reaching the lost and building up the saints. The great goal in life of every believer and servant of Christ. Yan po ang title ng mensahe. To glorify the Lord by reaching to the lost and building up the saints. The great goal in life of every believer and servant of Christ.
Yan po ang pag-uusapan natin. At meron po akong 3 bagay na nais na ibahagi sa bawat isa sa atin dito sa pag-uusapan natin ito. Ayon dito sa sulat na nabasa natin. Ayon sa paglilingkod na ginawa ni Apostol Pablo sapagkat alam niya, ang sabi niya, ito ay ibinigay sa akin. Tinanggap niya bilang responsibilidad niya. No? At wala siyang ibang focus kundi sa pagganap niya ng kanyang tungkulin ay mabigyan niya ng karangalan ang kanyang Panginoon at matulungan din niya ang mga mananampalataya na lumago sa kanilang buhay espiritual. So, unang point na nais ko pong ibahagi dito sa pag-uusapan natin para makamtan natin, no? Yang hinahangad natin yan to reach the goal that we are destined to do. We are destined to accomplish. That is to glorify the Lord by reaching the lost and building up the saints. Ay una, we need to be willing to sacrifice immediate gains for eternal rewards. Kailangan po nating matutunan, katulad ni Pablo, no? We need to be willing to sacrifice immediate gains for eternal rewards. Ano ang claim ni Apostol Pablo kanina? Siya ay apostol. No? Marami kasi ang nagdi-discredit sa kanyang apostleship. No? May mga nagsasabi na hindi siya tunay na apostol. No? Sapagkat ang qualification ng pagiging apostol noon ay dapat nakita niya ng buhay si Kristo, yung nakasama niya. And then nakita niya ang resurrected na Christ, na-experience niya ang power ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. No? To perform miracles through the power of the Holy Spirit. Kasi alam naman natin na si Pablo hindi kasama dun sa 12 na pinili noon. No? At saka yung office ni Judas ay pinalitan. May pumalit sa kanya sa Acts chapter 1. Ngunit, ang sabi ni Apostol Pablo, si Jesus mismo ang tumawag sa kanya nung siya ay papunta sa Damasco, no? To persecute the Christians. At mismo ang Panginoong Jesus ang pumili na katagpuin si Pablo. Hindi si Pablo ang nagnais na katagpuin si Kristo. No? Hindi siya ang nagnais na masumpungan niya si Kristo. Bagkus si Kristo ang nag-reach down to the Apostle Paul para katagpuin niya, masumpungan ni Pablo si Jesus ayon sa kalooban ng Panginoon. And by that confirmation, ang sabi pa ng Panginoong Jesus ay siya ang gagamitin niyang apostol niya para sa mga hentil. Walang duda na si Pablo nga ay tunay na apostol ng Panginoon. At ang sabi niya, may mga karapatan dapat ang katulad niyang apostol. Ang bawat lingkod ng Diyos ay may karapatan dapat na pwede niyang i-enjoy. At itong karapatan na ito ang palaging naaabuso po ng ilan o baka karamihan sa mga nagsasabing Kristiyano, lalong-lalo na po yung nagfo-focus sa mga material na gains sa pagmiminister para sa Ebanghelyo. Kaya nga ang sabi niya, ang dapat ay katulad ni Pablo, willing po tayong isakripisyo ang immediate gains for eternal rewards.
Sabi niya, ang mga ibang apostol lang bang may karapatang magdala ng Kristiyanong asawa? Ibig sabihin, si Apostol Pablo ay isinet aside niya ang karapatang mag-asawa. Hindi siya nag-asawa, no? Pero hindi po 'yon ang turo ng ibang grupo na patungkol sa celibacy na tinatawag. Hindi po 'yon ang basehan, no? Talagang sinadya ni Apostol Pablo na hindi mag-asawa sapagkat ang kanyang focus ay walang iba kundi ang mapaglingkuran ang Panginoong Yesus sa buhay niya, umpisa nung siya ay tinawag mismo ng Panginoon. No? Pati si Bernabe, binigkas niya dito, kung narinig po natin, pareho sila na walang asawa. Hindi lang yon. Ang sabi pa niya, hindi ba may karapatan kami na dapat tustusan ng iglesia ang kanilang pangangailangan? Sa katunayan po, ito ang isang basehan na ginamit. Minsan may nag-preach, narinig ko mismo na ito ang ginamit niyang basehan upang sa ganon ay dapat daw magbigay ng tithes regularly ang mga nasa church. Ngunit, hindi po niya binigkas yung sinabi ni Apostol Pablo sa verse 12 at sa verse 15. No? Ginamit niya itong basehan para hikayatin ang mga nag-a-attend sa church na dapat daw magbigay ng tithes. Ngunit, hindi niya binigkas ang sabi ni Apostol Pablo sa verse 12 at verse 15. May karapatan nga, tunay. Dahil sabi ni Pablo, ang karapatang ito ay hindi lamang nababatay sa kaisipan ng tao, kasapagkat ang karapatang yan ay nababatay sa kautusan. Sapagkat nasusulat sa kautusan, sa kautusan ni Moises, huwag mong bubusalan ng bibig ng baka habang ito ay gumigiik. Mga baka nga kaya inaalala ng Diyos, hindi ba tayong tinutukoy niya? Sabi ni Pablo, alang-alang sa atin, kaya ayon sinulat, sapagkat magsasakang nag-aararo at ang magsasakang nag-aararo at ang naghihiwalay ng mga butil sa uhay ay gumagawa sa pag-asang may kaparte sila sa aanihin. Yun ang sinasabi ng kautusan. Ngunit anong sabi ni Pablo? Tignan natin ang sabi niya sa verse 12. Kung ang iba'y may ganitong karapatan, lalo na kami. Ngunit, may ngunit siya, no? Hindi namin ginamit ang karapatang ito. Tiniis namin ang lahat upang hindi kami maging adlang sa magandang balita tungkol kay Kristo. That was the focus of the Apostle Paul. No? He was willing to sacrifice immediate gains for eternal rewards. No? Yun ang sabi niya. Mas iibigin Mas iibigin ko pang mamatay kaysa mawala sa akin ang bagay na may pagmamalaki ko. Hindi ngayon nangangaral ako ng magandang balita ay maaari na akong magmalaki. Sapagkat yan ay tungkuling iniatang sa akin. Sumpain ako kung hindi ko ipangaral ang magandang balita. Walang ibang focus si Apostol Pablo, kundi ang matupad niya, ang tinanggap niyang o ibinigay o ipinagkaloob sa kanya na kanyang tungkulin. Yon ang tinatawag na ang focus niya ay eternal rewards. Ano ba ang eternal rewards? Hindi natin makakamtan ang eternal rewards dito sa ibabaw ng mundo. Kung ang mga tao nakafocus palagi sa mga tinatawag na immediate gains. Kaya kung minsan ay natetempt ang tao na ipagmalaki yung kanilang mga achievements, ipinopost sa social media, yung mga awards, yung mga citations, hindi masama yan. Hindi yan masama. Okay lang yon. Ay bahagi yon ng pagpapasalamat, pagpupuri, at pagkilala sa tulong, provisions, favor ng Diyos. Ngunit,
kapag ikaw ay Kristiyano, no? Tunay kang Kristiyano katulad ni Pablo, ikaw ay lingkod ng Diyos, ay mamabutihin mo na isakripisyo ang immediate gains for you to gain eternal rewards. No? Yan po dapat ang focus ng bawat believer, ng bawat lingkod ng Panginoon. Kaya nga, hindi tayo naghahanap ng anumang mga kasama kong lingkod ng Diyos, pati ang mga kapatiran natin. Tayo po ay kapag gumagawa ng anumang gawain sa pamilya ng Panginoon, hindi tayo naghahanap ng kabayaran. Hindi tayo naghihintay ng kabayaran. Hindi tayo naghahanap ng sweldo. No? Diretsahan na tayong magsabi ng ganito. Sapagkat alam po natin, katulad ni Pablo, ay naghanap buhay siya. Ginamit niya ang kanyang sariling kakayahan para makapaghanap buhay upang sa ganon matustusan niya ang kanyang pangangailangan at ng kanyang mga kasama upang sa ganon ay lubusan niyang maipahayag ang Ebanghelyo. Sapagkat yun ang focus niya. No? Ang focus ng buhay niya is to glorify the Lord and to win or to reach the lost. Yun ang focus niya. Kaya nga, ang sabi niya kanina dito sa nabasa natin, no? Siya ay tagapangaral. Malaya siya. Ngunit ang sabi niya, ako'y nagkibagay sa lahat ng tao upang sa lahat ng paraan ay makapagligtas ako ng kahit ilan man lamang. Yan ang hangarin niya. No? Maipahayag niya ang ebanghelyo, ang totoong ebanghelyo, upang sa ganon, ang mga lost souls, no? He could reach to the lost souls and proclaim the gospel to them, upang sa ganon, ang pagliligtas ng Diyos ay mararanasan din nila. He never focused on immediate gains. Kaya sabi niya, hindi ko ginamit ang karapatang yan. I set aside my rights. We set aside our rights. Sabi niya pa sa verse 15, ngunit hindi ko ginamit ang alinman sa mga karapatang ito at hindi ko kayo sinusulatan ngayon upang hingan ng tulong. Mas iibigin ko pang mamatay kaysa mawala sa akin ang bagay na maipagmamalaki ko. Ano bang tunay na maipagmamalaki ni Apostol Pablo? That is to glorify God sa kanyang pagganap ng kanyang tungkulin. At yan dapat din ang hangarin ng bawat isa sa atin. No? Merong nakalaang eternal rewards para sa bawat isa. Hindi tuwirang sinabi ng Biblia kung ano yan. Basta ang maliwanag lang ang sinabi ay ang isang maalala ko ay crown of righteousness. No? Salungat nung mga sinasabi ng ilan, kasi ilang beses ko nang narinig yan, na pinipreach ng ilang mga katulad naming nagpipreach, na doon daw sa langit, may isang nakarating doon at iginagayad daw ng anghel sa kanyang tirahan doon. At nung nadaanan na nila ang mga magagarang tirahan, wala pa daw doon ang tirahan niya. Hanggang sa dumating sila dun sa pinakadulo, na parang kubo daw ang yung tirahan, doon daw siya pinatuloy. Sapagkat yun daw ang nararapat sa kanya ayon sa paglilingkod na ginawa niya nung siya ay nandito pa sa ibabaw ng mundo. Ay hindi po yun biblical na illustration, no? Hindi po yun nababatay sa katotohanang sinabi ng Panginoong Yesus. Kung ganon ang katotoo na nangyayari sa langit, di ibig sabihin may pagtatangi sa langit.
Ngunit ano ang tuwirang sinabi ng Panginoong Yesus sa John chapter 14? In my Father's house are many mansions, are many rooms. At pupunta ako doon para ipaghanda kayo ng matitirhan. Hindi sinabi ni Jesus na iba-ibang tirahan ninyo sa langit. No? Kaya kapag ka naririnig natin ang ganong preaching, ay takpan mo na lang tenga mo. Hindi yon makatotohanan. No? Meron tayong eternal rewards. Yan ang focus ni Apostol Pablo at focus ng bawat mananampalataya at bawat lingkod ng Diyos. Kung kaya't we could be willing to sacrifice immediate gains. Madali lang magkaroon ng immediate gains. No? Marami nga sa Metro Manila, yung mga lisensyadong mga pastor. Naglalagay sila ng mesa nila doon sa City Hall. Kapag ka merong ikakasal, nandun sila, nasa mesa. Sinong ikakasal, lapit lang doon. Ewan ko kung ano naman ang sasabihin nila kunwari. Tapos bibigyan na sila ng marriage certificate kahit na hindi tunay na Kristiyano. No? Pwede mong gawin yan. Ngunit anong mapapala mo bilang lingkod ng Diyos? Could you glorify God? Kaya, sa atin, wala tayong ibang hangarin. Kaya nga yung kanta, buhay na buhay ang kahulugan para sa atin. And when I'm doing well, help me, paano naman yan? To never seek a crown. For my reward is giving glory to you. No? Yun dapat ang buhay na kanta ng bawat tunay na mananampalataya at totoong lingkod ng Diyos. And when I'm doing well, help me to never seek a crown. For my reward is giving glory to you. Diba? Ganyan ang kanta natin. Ganyan dapat ang hangarin ng bawat tunay na lingkod ng Diyos katulad ni Apostol Pablo. Wala tayong ibang hinahangad kundi mabigyan ng karangalan at kaluwalhatian ang ating Panginoon. So yan po ang una. No? For us to reach our goal, upang lubusan po nating makamtan ang ating hangarin bilang isang lingkod ng Diyos, bilang isang mananampalataya. Pangalawa ay we need to be willing to sacrifice immediate pleasures for eternal joys. We need to be willing to sacrifice immediate pleasures for eternal joys. Ano ba ang magdudulot ng kagalakan sa atin? Ang sabi ng Biblia, kung merong isang maliligtas sapagkat ipinahayag mo ang ebanghelyo, ang totoong ebanghelyo, ay magbubunyi ang mga anghel sa langit. Ganon din dapat ang nagdudulot ng kagalakan sa atin. Ang may bahagi ang salita ng Diyos, katulad ng sabi ni Pablo, ginawa niya ang lahat, may pahayag lang niya ang ebanghelyo upang sa ganon ay kahit ilan man lamang, sabi niya no? Ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang sa lahat ng paraan ay makapagligtas ako ng kahit ilan man lamang. Hindi po yan ang sinasabi na sinusunod nila ngayong katuruan. Na katulad ng sinabi ko noon, na ayaw nating sundin ang katuruan yon, ang doktrinang yon, sapagkat hindi yon nababatay sa Biblia. Yung nakalimutan ko tuloy yung term. Yun. Hindi po natin sinusunod yan. Ang ibig sabihin ni Pablo lamang dito ay ang focus niya ay yung goal niya. No? Hindi yung mag-adapt ka ng worldly practices para lang makaakay ka. Ang sabi ng mga reformist,
mga Reformed theologians, ay they are not willing to adopt worldly practices in order to give kung ano ang dati ng ginugusto ng makamundo. Bagkus, ang dapat na i-preach sa lahat ay kailangan nilang mag-repent and believe the gospel because that is the only power of God for their transformation. Ngunit kapag ginagamit mo ang makamundong paraan, makahikayat ka lamang. Kaya nga, minsan ipinost ko nung ilang araw lamang, tayo, we are not filling our church with people, but we are proclaiming the gospel for the salvation of man. Yan ang hangarin ng tunay na lingkod ng Diyos. Huwag mong i-gauge ang effectivity ng ministry ayon sa bilang. Minsan natetempt ang ilan sa ganyan. Kapag marami, masaya sila. Pag konti lang, parang nalulungkot sila. Huwag po nating gawing sukatan ang success ng ministry ayon sa bilang. Ang success ng ministry. Kaya nga, sabi ni Apostol Pablo, maliwanag po nating narinig. Ang sabi niya, sa binasa natin, ay, ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang sa lahat ng paraan ay makapagligtas ako ng kahit ilan man lamang. Huwag po tayong matem na sukatin ang success ng ministry sa bilang. No? Tignan po natin ang comparison. Si Pedro, nung siya ay nagpahayag ng Ebanghelyo sa Acts, ilan ang naligtas? 3,000. Pero sinong nagligtas? Si Pedro ba o ang Diyos? Samantalang si Stephen, nagpahayag ng Ebanghelyo, anong ginawa sa kanya? Binato hanggang mamatay. Ibig bang sabihin, nag-fail si Stephen? Never. Because the true measure, ang totoong sukatan ng success sa ministry ay ang faithfulness ng tinawag ng Diyos na maglingkod. Never na sa bilang natin sukatin. Sapagkat ang Panginoong Yesus mismo ang nagsabi diyan, konti lang ang tunay na makakasumpong sa makitid na daan. Mas marami ang makakasumpong sa wide gate and wide road that leads to destruction. And that is the divine design na hindi po natin kayang baguhin. God could save multitudes. No? Kayang gawin ng Panginoon yan. And He will be saving people from different tribes, from different nations, every tribe, in every language. But the number of elect people is never for us to determine. And that is a poor gauge na gagamitin natin na sabihin nating successful ang ministry. No? Ang tunay na success ng ministry ay ang faithfulness ng minister ayon sa ginagawad ng kanyang Panginoon sa kanya. At kung papaano niya natutulungan, kaya nga ang sabi natin sa title kanina, isa sa great goal ng buhay ng isang mananampalataya at lingkod ng Diyos is to build up the saints. And that is accomplished through the preaching of the Word, the truth of God's Word, in order for Christ-likeness to be developed sa buhay ng mga nasa iglesia. Siya, takaro miyembrong lukanda magbalik to kamukha ni Kristo, ay gabaserbi na. Wala ang tunay na sukatan ng success sa ministry ay kung yung mga pinangungunahan mo ay naging kawangis ni Kristo. Amen. Yan ang sabi ng Apostol Pablo mismo dito sa
Dito sa binasa natin, no? Sinabi mismo yan. Nung pinapatunayan ni Pablo na siya ay tunay na apostol. Verse 3, ito ang sagot ko sa mga pumupuna sa akin. Wala ba kaming karapatang tustusan ng iglesia sa aming pangangailangan? Wala ba kaming karapatang magsama ng asawang Kristiyano tulad ng ginagawa ng ibang mga apostol at ng mga kapatid ng Panginoon? At gayon din ni Pedro, kami lamang ba ni Bernabe ang walang karapatang tumigil sa paghahanap buhay? Ang kawal ba ang gagastos para sa kanyang sariling pangangailangan habang naglilingkod siya? Sinong tao ang nagtatanim ng ubas at di nakikinabang sa mga bunga nito? Sinong pastol ang nag-aalaga ng tupa at di nakikinabang sa gatas nito? Yan ang sabi ni Pablo. Ngunit anong sabi niya? Hindi namin ginamit ang karapatang ito. We sacrifice immediate pleasure for eternal joys. Sapagkat ang tunay na marka, anong sabi niya? Hindi ba kayo ang bunga ng aking paglilingkod sa Kanya? Sa verse 1, ang iba'y ayaw kilalanin ang aking pagka-apostol, subalit para sa inyo, ako'y isang apostol at kayo ang katibayang ako'y apostol nga ng Panginoon. Ang katibayan ay kung sa bunga ng iyong faithfulness sa pagganap ng tungkuling ibinigay ng Diyos sa iyo ay nadidevelop ang Christ-likeness sa iyong mga pinaglilingkuran. Amen. Eternal joy, yan ang kagalakan ni Pablo. Hindi ang mga rewards, hindi ang mga plaques. Kaya nga sabi ko, it's very notable. It's truly notable sa paglilingkod ni Apostol Pablo, bagamat napakaraming iglesia, no? Sa 3 missionary journeys ni Apostol Pablo, may mga ipinatayo, itinatag ang Diyos na kanyang iglesia sa pamamagitan ng kanyang paglilingkod. Ngunit kahit minsan, ay he never claimed honor or ownership, no? Sa mga iglesyang yan. Hindi niya, kahit minsan, hindi niya sinabi na siya ang founder, no, ng iglesia, sapagkat alam niya na iisa lang ang tunay na pundasyon kung saan na itatayo ang iglesia. Yun ay walang iba kundi si Kristo lamang. And he never failed to proclaim that. He never claimed na siya daw ang founder. Kasi hindi naman niya iglesia yan eh. Oh. Pero kung sinabi mong ikaw ang founder, iglesia mo yon, hindi iglesia ni Kristo. Hindi iglesia ni Jesus. No? Dahil ikaw nga ang founder, ikaw ang mismong pundasyon niya. So that church is never a church of Christ. It is your own church. It is your own kingdom. Oh, so, ang ministry service ni Apostol Pablo, he was willing to sacrifice immediate pleasures for eternal joys. Walang ibang nagdudulot ng kagalakan kay Pablo, kundi ang makita niyang natutupad ang kalooban ng Diyos sa kanyang paglilingkod sa kanyang mga pinangungunahan. No? And his goal, great goal, at ganun din dapat ang great goal natin is to glorify the Lord by reaching out to the lost and building up the saints. Kaya nga sabi niya, sa mga tinuturuan niya, nagpapagal kami, no? Naghahanap buhay kami upang hindi kami maging pabigat sa inyo. Kahit pa sana karapatan niya yan, natustusan ang pangangailangan niya, pero hindi niya ginamit ang karapatang yun. Bagkus ay nagtrabaho siya upang matustusan niya ang kanyang sariling pangangailangan at ng kanyang mga kasama.
Kaya kung ginagamit mo ang chapter 9 ng 1 Corinthians para hikayatin ang mga miyembro sa iglesia na magbigay ng tithe regularly, eh, hindi mo masyadong naintindihan ang context ng 1 Corinthians 9. Pangatlo at panghuli, for us to be able to reach that goal of glorifying the Lord by winning or by reaching out to the lost and building up the saints, we need to be willing to give up our personal rights. Actually, yan po ang buong focus nitong chapter 9 na ito. The emphasis of this entire chapter, yung authority na tinanggap ni Pablo mula sa Panginoon bilang isang herald, bilang isang tagapagpahayag ng Ebanghelyo, ay binabalanse ng pagdidisiplina niya sa kanyang sarili. If we want to faithfully serve the Lord, we must pay the price. Ginamit ni Apostol Pablo na illustration ang pagiging atleta, kalahok sa paligsahan. No? Sabi niya sa verse 24, alam ninyo ang mga kalahok sa paligsahan ay tumatakbo ang lahat, ngunit isa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya't pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. Lahat ng manlalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon. Yan po yung sinasabi ko na eternal reward. No? Hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Subalit sinasanay ko at sinusupil ang aking katawan upang sa gayoy hindi ako maalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral sa iba. Anong naiisip nyo kapag nabasa nyo yung verse 27? That is a technical word. Alam po ng mga Greek players, alam na alam nila mismo ang sinasabi ni Apostol Pablo dito. No? Gusto ko pong sabihin sa inyo na may mga gumagamit po ng verse na ito bilang basehan nila upang mawala daw ang kaligtasan. Tignan po natin, ano? Sabi niya, subalit sinasanay ko, sinusupil ang aking katawan upang sa gayoy hindi ako maalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral sa iba. Is that a true basis para malus ang salvation ng isang tao? Tandaan po natin, ang mga manlalaro dito, no, na kinakausap ni Apostol Pablo, alam nila ang patakaran ng laro. The Greek players, the Greek athlete, they know the rules of the game. Alam nila na iisa lang ang magkakamit, no, ng gantimpala. And they do not want to be disqualified para dun sa premyo na yon. Ang entire focus ng sinasabi ni Pablo dito ay he did not want to lose his reward. Reward po ang sinasabi dito. Sapagkat kung tunay nga na kaligtasan ang tinutukoy dito na mawawala, na hindi mo makakamtan kapag di mo dinisiplina ang sarili mo, sinasabi mo na ang kaligtasan ay dapat mong pagpaguran. The contrary na yon sa grace. No, sapagkat ang turo, ang salvation is by grace. Kung sabihin mong, dinidisiplina ko ang sarili ko para makamtan ko ang kaligtasan yon, ibig sabihin, you are trusting your own word to gain that salvation, and that is contrary to the Bible. And wanting more,
Yung mga nadidisqualify po dito na sinasabi ay doon lamang sa palaro. They are not losing their citizenship. No? Kung Greek sila, they remain to be Greeks. Hindi nawawala ang kanilang citizenship. Ang hindi lang nila nakakamtan ay yung reward. That's why ang focus po ng chapter 9 na ito, particularly ang verse 27, it is a technical term. Ginagamit lang ni Pablo na illustration na bilang lingkod ng Diyos ay kailangang disiplinahin niya ang kanyang sarili, no? Para hindi siya ma-disqualify doon sa laro at makamtan niya ang eternal reward. The whole emphasis, no, is on rewards, hindi po sa salvation. Now, tignan po natin, no? Kapag ikaw ay lingkod ng Diyos, you need to be willing to give up personal rights. Isang magandang halimbawang nakita ko minsan, meron yung naipost sa Facebook na marathon runners. Yung isa na nasa harapan na siya nang mananalo ay isang negro yun, Masararis. Hindi niya alam kung nasaan yung finish line. Ang ginawa nung nasa likuran, tinulungan niya siya. Para siyang magkamit ng premyo. Nung tinanong siya bakit niya ginawa yon, kung kahit na mananalo ako, na hindi fair yung pananalo ko, walang silbi. Anong silbi? Which is true. Ganyan po ang magandang pananaw ng isang tunay na Kristiyano dapat. Bagamat ang pagganap natin sa ating tungkulin, no, bilang lingkod ng Diyos, tayong mga mananampalataya, hindi po ito competition. Ministry is never a competition. Hindi po ito paramihan. No? Hindi po ito pagandahan ng bahay-sambahan. Maalala ko nga yung isang nabasa ko na sabi ng isang pari, pinagmamalaki niya na mayaman na ang iglesia. Ang sagot ni isang scientist pa yung nang sumagot sa kanya. Oo nga, mayaman na nga ang iglesia. Ngunit, wala na rin, hindi na rin nakikita yung sinasabi sa lane na bumangon ka at ibig sabihin niya, ang ibig niyang sabihin, wala nang glory ng God doon sa iglesia. The glory of God has left the temple and that would be useless. So, ang sukatan po ng totoong paglilingkod sa Diyos to reach the great goal to glorify the Lord by reaching to the lost and building up the saints ay dapat willing po tayo to give up personal rights. Meron po tayong personal rights. Sabi nga ni Pablo, apostol ako, may karapatan ako. Dapat. Ngunit, hindi ko ginagamit ang mga karapatan yan. Para Para mapaipahayag niya ng walang kakulangan ang Ebanghelyo. Ano nga bang silbi kapag na-enjoy mo ang personal rights mo? No? Naipaglaban mo ang personal rights mo, ngunit hindi naman naipahayag ang Ebanghelyo. Anong silbi nun para sa iyo bilang lingkod ng Diyos? Kung ang tunay na focus natin, eternal rewards, maging sa panalangin natin at sa pagtuturo natin, dapat ina-address natin lahat. Halimbawa, pag manalangin ka, hindi lang dapat ipanalangin mo ay yung mga kakapatiran mo, yung mga taong nagmamahal sa'yo, nagbibigay sa'yo. Kung totoong Kristiyano ka, na tunay na nagpapasakop ka sa iyong Panginoon, dapat pati ang kaaway mo ipanalangin mo sapagkat yan ang sinasabi ng Biblia. If you are not doing that, you are just being hypocrite.
Kaya nga, ang balanse na pagtuturo, sabi ni John MacArthur, if you preach about God's love, don't forget to preach also about God's wrath. Dapat pareho, no? Na sinasabi mo, huwag mong ipagpunyagi na ikaw ay marunong sa Biblia, magaling ka, ikaw ay doktorado. Apostol Pablo, walang nakakabig na title sa kanya, no? Basta apostle lang. Kailanman di siya nag-claim na doktor o anong title sa pangalan niya. Iisa lang ang sabi niya. Siya ay lingkod ng Diyos. No? Siya ay willing na maging alipin ng lahat. Maipahayag lamang ang Ebanghelyo. Ganyan dapat. Ang focus sa eternal rewards. He was willing to sacrifice his personal rights. He was willing to sacrifice immediate gains for eternal rewards. He was willing to sacrifice immediate pleasures for eternal joys. Bilang panghuli, no? Nabasa ko ang article na sinabi ni Paul Washer, ang tunay na lingkod ng Diyos, kahit yung mga kasamahan mo nag-e-enjoy, na naglalaro, kahit yung mga kasamahan mo nag-e-enjoy, na nagsiswimming, ang tunay na lingkod ng Diyos ay nandoon, naninikluhod sa panalangin. He was willing to sacrifice panandaliang kasiyahan upang makamtan ang tunay na eternal na mga bagay. Yan mismo ang essence ng sabi ng Panginoong Jesus sa Matthew chapter 6 verse 33. No? Kung tunay na uunahin mo ang kaharian ng Diyos, seek first the kingdom of God and His righteousness. Ang sabi ni John MacArthur, what the Lord means is for you to seek what is eternal. And that is true. No? What is eternal? Yung kaya mong ipanalangin pati ang umaaway sa'yo, that is eternal. Not to seek vengeance when you are being attacked, when you are being humiliated. No? That is eternal. Bigyan mo ng inumin ang kaaway mo. Luyaya mapangal. Lumabising idam mo to kanan na. Kamidang tura kumin ngay kanan na tiyawa mo. Hindi talaga kanang lapas. That is eternal. Right? Sacrifice your rights in order to glorify God. Yan ang tunay na pagpapasako. Marayong Yafu, tayo po ay magtanong. Lord, maraming pong salamat sa pagtuturo mo sa amin sa hapong ito. Tunay na iyong mga salita ay makapangyarihan. It penetrates the dividing soul and spirit, bone and marrows. It convicts us. Ang mga salita mo, Panginoon, ang may kapangyarihan na ituwid kami sa aming mga kamalian. Ang iyong mga salita, ang tunay na nagbibigay ng karunungan sa amin at tumutulong sa amin upang piliin namin kung ano ang nakapagbibigay ng lugod at kadakilaan, kaluwalhatian sa iyo na aming Panginoon. Inaamin po namin ang aming kahinaan. Hindi po kami perfect. We are never perfect. And we could never be perfect, Lord. Kung hindi sa pamamagitan ng ginawa ng Panginoong Hesus. Palagi po kaming nagkukulang. Palaging hindi sapat ang aming paglilingkod sa iyo. Ngunit, ang isang kumpiyansa lang po namin
ay Ikaw, Panginoon, ang nagbibigay ng kaganapan. Ikaw lang ang maaaring magbigay sa amin o gawin mo kaming ganap, Panginoon, nang walang kakulangan sa iyong harapan. Tulungan mo kami na palagi naming hangarin ang maglingkod sa iyo katulad ng halimbawa na sinasabi ni Apostol Pablo na tularan siya katulad ng pagsunod niya sa iyo. Ganon naman sana, Panginoon, ang palagi naming hangarin. Pagpalain mo nawa ang bawat isa sa amin sa pagtanggap namin sa mensahe ng iyong mga salita. At ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Rayong iyahu ang mensahe na kada dito. Dan itatambik masyang palakpakan niya. Magitan sa itasagan. Yabari na makapangkuatan namin. Lord, uso kami ang mata rubang mo. Kasi pakalin no, umay kami ama ni kong magbalabalo. Niyawa mo Lord, tani kami, tunay espiritu ang ibubog mo. Ipato mi ako ama, tapos ito nakatagita dito namin. Tipin ko nga rin. Masiyang ama, nagagaw ang matapat tole mo. Ikaragatan ni ama, kita ni Apostol Pablo to inilangitan ama ikaragatan ng katata dito irogan na kami ama kinatulong mo tapyang inagagawa ang matapat to Lord mabalaw ka pa ama kaya blessing ira ama kung naggapo ama tan ikaw. Kaya kung nasin ama, tunganin agatan ni kami ay naggapo ama tan ikaw. Sa ngay ama na ama, ikiyan po mi. Tumang ito ni ama to mabagog na sakripisyo ama. Ano bendisyon ang mayaw ama. Kayo ang aming isang tanagan nila ng Jesus. Amen. Oh Lord, you're beautiful. Your face is all I see. And when your eyes are on this child, your love abounds in me.
is giving glory to you. For my reward is giving glory to you. Gusto ko pong ipaalam sa lahat na pagkatapos po ng service na ito, ang grupo ni na Pastor Claudio at ibang kasamahan ay pupunta sila sa 19 para kausapin yung isang kapatid natin doon tungkol sa possible na pagtatayuan ng bahay panambahan, yung lupa, kasi may nagsasabi na ino-offer niya yung lupa niya for a certain amount, kakausapin nila. At kami naman po ay pupunta kami doon sa Minanga, dadalaw doon sa kina Sister Cora dahil namatay yung kapatid nila, at si Sister Lori na nasa Canada na kapatid ni Irene, si Irene yung namatay, no? Ay umuwi. At kararating niya kaninang umaga, then dati niya kaming kinausap na magkikipagkita kami sa kanila doon sa burol ng kapatid niya ngayon. So yun po ang mangyayari ngayon, at pinapaalalahanan ko din po ang mga kabataan na dati nyo na pong paghandaan ang magaganap na General Youth Fellowship ngayong October. Ay tinaon na pinipili po natin na itaon sa holiday, upang sa ganon ay walang rason ang ilan na hindi makakadalo. Dahil pag holiday, talagang walang pasok yan. Kung meron pa silang ibang rason, ibig sabihin, hindi nila priority ang pagpunta sa fellowship. Ngunit ang partial na pag-usapan ay doon sa Reyna Mercedes gaganapin. So po, at gusto ko din po kayong hikayatin palagi na bigyan po natin ng kaukulang panahon palagi ang pananalangin sa bawat isa. Kailangan po natin yan. No? Ipanalangin natin palagi ang ating mga kapatiran, lahat ng aspect sa buhay natin at mga pangangailangan ng iglesia. Katulad nun, pagka may ganyang pangyayari, na tutulungan sila ng Diyos to uplift their souls, palakasin sila dahil sa kanilang pagdadalamhati, dahil nga may pumanaw na miyembro ng pamilya. Ganun din po sa mga may sakit, kailangan po natin silang ipanalangin palagi. Tinatawag ko si Pastor Ags para sa closing prayer. Kito tumatagot ang namin kapag sirapan ito sa nakalo ito. Yamamita langit marayo ka. Magpalapalo kami, Lord, uvovog mo tukruga nangyawa to sikang may espirituang to patuloy mo. Domi, Lord, to patuloy mo tanbagong futuna ka datatita ni kami tapeno awang to tanakwang to madyang tanono ang nafutuni mo kan na ikanug lamang ang langit. Tayatong no ka, Lord, idalaman na ka datatita ni kami no marubaton mo tanikaw kaya po ni mabalo ang futang aming bendisyon na mo para ipalagyan ang kadatatin ko. Yung idasal ni Tangalan ni Jesus.